ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paghihintay ay ang pagkakataon na mapagtanto natin na may mga bagay na mas mahalaga kesa sa pag-abot ng isang tao. At yon ay ang pag-aalaga sa iyong sariling kaligayahan. Ganito ang ginawa ng letter sender natin na si Georgette habang hinihintay ang pagbabalik ng taong minsan niyang minahal. Pero hanggang kailan kaya niya kayang maghintay? Yan ang sabay-sabay nating aalamin ngayong araw sa part 3 ng kanyang storya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mahirap ang maiwan lalo na kung wala nang planong bumalik pa ang taong nang iwan sa'yo. Ganyan po ang nangyari sa akin nung bigla na lamang umalis ang taong minamahal ko nang walang paalam. Ako po si Georgette, isang guro na umiibig kay Lino. Isang binatang hindi ko inakalang meron palang malalang family issues. Namatay ang nanay niya sa suicide at simula noon ay hindi na sila nagkaroon ng maayos na relasyon ng kanyang ama. Yun ang dahilan kung bakit nalulong si Lino sa pag-inom ng alak. Ang problema niya sa pamilya na siyang nakaapekto sa kanyang pag-uugali ang naging dahilan kung bakit kami naghiwalay. Ganon pa man ay nananatili ang pagkakaibigan naming dalawa ni Lino. Tinulungan ko siya sa kanyang problema at nangako naman si Lino na ayusin na niya ang buhay niya para sa ganon ay makabalik na kami sa dati. Pero noong namatay ang tatay niya na wala man lang nangyaring reconciliation ay bigla na lang ding nawala na parang bula si Lino. Nung una ay nakala naming nag-out of town lamang siya dahil naisip namin na baka nagluluksa pa rin siya sa biglang pagkawala ng tatay niya. Pero linggo ang lumipas ay hindi pa siya bumabalik. Nagsimula kaming mag-alala para sa kanya. Nag-file kami ng report sa mga pulis at nag-post din kami sa Facebook para mahanap ang kinakaroonan niya. Pero ang lahat ng efforts namin yon ay walang kinalabasan dahil hindi rin namin nahanap si Lino. Puno man ang pag-aalala ay wala na akong ibang nagawa noon kundi ang mag-antay at umasa na lamang sa pagbabalik niya. Aba, nagbabalik na pala ang bagong kasal ah. Bitin nga eh. Ilang araw lang yung leave na binigay sa akin, nakakainis. At least meron kesa naman wala. So kumusta naman ang buhay bagong kasal? Parang wala namang pinagbago. Nadagdagan lang ng singsing tong daliri ko. Yun lang. Sa bagay, matagal na nga pala kayong live-in ng mister mo kaya ganon. Pero syempre masaya kasi sa wakas, nakatali na kami sa isa't isa ng asawa ko. Congrats! Masaya ako para sa inyo. Salamat! Ikaw naman, kumusta ka na? Heto, maayos din naman ako kahit papano. Wala ka pa rin bang balita tungkol kay Lino? Wala pa nga eh. Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako na sana kahit magparamdam man lang siya sa chat. Sabihan niya lang ako kung okay ba siya, kung nasa mabuti ba siyang kalagayan. Paano ka i-chat nun wala naman siyang social media, di ba? Alam naman niya yung cellphone number ko eh. Ano ba naman yung magpadala siya ng kahit message na, "Uy, wag mo na akong alalahanin, nasa maayos na ang kalagayan ko. Buhay pa ako, regards na lang sa iba." Kahit ganun lang, hindi yung pinag-aalala niya kami. Wala baka gusto lang siguro ng tao na mapag-isa muna. Yung malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya sa mga bagay na masakit pa hanggang ngayon. Alam mo naman, simulat sa pool, kahit ganun yung tatay niya, mahal na mahal niya yun. Kaya siguro nung namatayan siya ng ama, naisip niyang magpakalayo-layo muna.
Gets ko naman yun at okay lang yun. Kung gusto niyang lumayo, kung gusto niyang mapag-isa, kung gusto niyang magtago para magluksa, wala namang kaso sa akin yun eh. Ang point ko lang naman, sana nagpaalaman lang siya sa akin o kahit sa kapatid niya. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Umalis na siya. Baka ayaw na muna niya sigurong magpahanap sa ngayon. Siguro pwede. Pero paano kung hindi pala ganun yung nangyari? Paano kung may masama na palang nangyari sa kanya? Paano yung mga ginawa niya sa sarili niya? Baka mamaya bigla na lang natin mabalitaan sa TV na may bangkay na dyan sa tabi-tabi. Uy, ang morbid mo naman. Bakit ka naman ganyan mag-isip? Hindi naman siguro magagawa ni Lino yun. Nagawa niya ngang tumalon sa building nung bata siya after mamatay ng nanay niya eh. Ngayon pa kaya na namatay din yung paborito niyang magulang? Hindi yun magagawa ni Lino. Maniwala ka sa akin. Ikaw talaga kung ano yung mga pinag-iisip mo dyan. Pinapalala ng utak mo yung sitwasyon eh. Baka mamaya niyan, nandito ka't nag-aalala. Tapos yung tao, nagpapakasaya na pala kung nasaan man siya. Sana nga ganun na lang yung nangyari. Para kahit papano gumaan ang loob ko. Basta, balitaan mo na lang ako kung may update ka na sa kanya. O sige, kakonta ko naman yung kuya niya eh. Tara na, Lunes pa lang ngayon, may flag ceremony tayo. Ay oo nga, sandali lang, iche-check ko muna yung mga estudyante ko. Abangan na lang kita sa quadrangle ah. O sige, mamaya pala may itatanong ako tungkol sa LRN ng mga bata. Sige lang, tapusin muna natin yung flag ceremony tapos pag-usapan natin yan. Sa mga sumunod na buwan ay nakipagtulungan ako sa kapatid ni Lino na si Edward para mahanap ito. Pinuntahan namin ang mga kaibigan at katrabaho nito sa pagbabaka sakaling kinontak sila ni Lino sa mga nagdaang araw pero sa kasamaang palad. Ni isa sa kanila ay wala ring alam kung nasaan si Lino noong mga panahong yon. Patuloy din noon ang pakikipag-ugnayan namin sa mga otoridad para mahanap si Lino. Pero maging sila ay hirap makahanap ng lead. Kahit unreachable ay lagi ko siyang tinatawagan sa number niya. Halos araw-araw rin akong nagpo-post noon ng picture ni Lino sa Facebook. Umaasa na may nakakita sa kanya at magsabi kung saan ang kinakaroonan niya. Hanggang sa isang araw ay isang babae ang kumontak sa akin sa Facebook. Isang picture ang pinadala niya sa akin. Picture yon ng lalaking palaboy-laboy sa Batangas. Nabuhayan ako ng loob. Dahil kamukhang-kamukha ni Lino ang nasa litrato, Papa Dudut. Noong nalaman ni Edward ang tungkol sa message ay agad kaming nagpunta sa Batangas para hanapin ang babaeng nakakita kay Lino. Pinuntahan namin ang palaboy na nakapwesto noon sa isang public market. Pero noong nakita na namin ito ng personal ay hindi siya si Lino. Bagkos ay kahawig lamang niya ito. Dumaan pa ang mga buwan ay unti-unti na kami noong nawawala ng pag-asa na mahanap pa si Lino. Ang last resort lang na tanging naisip ni Edward ay ang magpunta sa Tuguegarao na siyang probinsya ng kanilang ina para doon i-check si Lino, Papa Dudut. Ano palang sadya mo? Bakit ka na pa rito? Galing ako sa bahay nila tati. Since malapit ka lang naman, naisip kong dumaan. Bakit parang paus ka pa rin hanggang ngayon? Ang tagal na niya na. Oo nga eh. Medyo kinakabahan nga ako sa totoo lang. Kaya pina-check up ko na. Ano raw ang sabi? Sa stress daw. Kaya ang bilis bumagsak ng immune system ko. Kaya lagi akong may ubot inaatake ng allergy ko. Kakaisip mo siguro kay Lino yan. Siguro nga. Ang totoo. Kaya rin ako napadaan kasi makikibalita sana ako sa'yo. Ay, wala pa siyang paramdam eh. Cannot be reached pa rin yung phone niya. Ganun ba? Mag-4 na buwan na siyang nawawala. Hindi ka ba nag-aalala? Siyempre nag-aalala ako para sa kapatid ko. Pero anong magagawa ng pag-aalala natin? Wala naman tayong lead. Pati nga mga pulis hindi rin alam kung paano siya hahanapin eh. Eh yung mga kaibigan kaya niya, wala rin silang balita? Wala rin siguro. Sinabihan ko naman sila na abisuhan agad ako sakali magparamdam sa kanila si Lino. Ay, naku Lino, nasa ang lupalop ka na ba ng mundo? Next week pupunta ako ng Tuguegarao. Susubukan ko siyang hanapin doon. Hindi ba sabi ng mga kamag-anak ninyo na nandun?
Wala naman dun si Lino? Oo, yun ang sabi nila. Pero malay natin, baka hindi lang din nagpapakita si Lino sa kanila. Kaya hindi sila aware na nandun pala siya. Oo nga no. Yun na lang kasi yung naiisip kong lugar na pwedeng puntahan ni Lino eh. Paano kung wala talaga siya dun? Kung wala siya dun, hindi ko na alam. Baka siguro tanggapin ko na lang na ayaw na talaga niya magpakita sa atin. Ano ba kasing pumasok sa isip ng taong yun? Bakit bigla siyang nag-alsabalutan? Nakakainis? Masyado niya sigurong dinamdam yung pagkawala ni Papa. Ganun yun eh. Masyado siyang sensitive. Sa aming dalawa siya yung pinaka-emosyonal. Pareho sila ni Mama. Mas nananaig yung damdamin kesa sa pag-iisip. Napansin ko nga kung gaano katigas yung puso ng papa niyo pagdating sa kanya. Ganon naman kalambot ang puso ni Lino. Ang problema kasi niya, madali siyang mapanghinaan ng loob. Yung tipong kahit hindi naman siya yung kaaway pero kapag may mahal siya sa buhay na nag-aaway, maging siya nasasaktan. Kaya nga naiintindihan ko yung ginawa niya noon eh. Nagawa niya lang na magsumbong sa mama namin kasi nasasaktan siya na nagloloko pala si Papa. Pero nakwento niya sa akin na nagalit ka rin sa kanya noon. Oo, may time na sinisi ko siya. Bata pa ako noon eh. Hindi pa ako ganun ka-mature mag-isip. Nawalan din ako ng ina eh kaya naghanap ako ng masisisi. Si Lino yung sinisi ni Papa kaya si Lino na rin yung sinisi ko. Hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ni Lino noong mga panahong yon. Nawala na siya ng nanay, galit pa sa kanya yung tatay at kapatid niya. Isa yon sa mga pinagsisisihan ko. Kaya siguro naging ganun siya kasi nawalan siya ng kakampi. Yung kaisa-isang kapatid niya na dapat matatakbuhan niya, nagalit din sa kanya. Pero bumawi ka naman eh. Nakita ko naman na hanggang ngayon, isa ka sa mga hinahangaan ng kapatid mo. Nakabawi nga ako pero huli na. Naisip ko nga, kung sana hindi ko tinalikuran si Lino nung bata pa kami, baka siguro hindi ganito yung klase ng buhay niya eh. Wala na tayong magagawa sa nangyari na. Kahit naman malaman mo ang sagot dyan, wala pa ring magbabago eh. Ang gawin na lang natin ngayon, hanapin si Lino para masiguro nating nasa mabuting kalagayan siya. Yan na nga mismo ang ginagawa ko. Nakalive na ako sa trabaho ngayon. Sana nga tama yung hinala ko na nasa Tugega raw siya. Sana nga. Balitaan mo na lang ako. Oo naman, babalitaan kita agad. Mauna na ako. O paano? Mag-iingat ka pa uwi ah. Salamat. Sa pagbisita ni Edward sa probinsya ng kanilang ina ay umasa ako na sana'y nandun na si Lino. Para sa ganoon ay mapanatag na ang loob ng lahat. Pero pagbalik ni Edward sa Maynila ay masamang balita ang dala nito, Papa Dudut. Wala raw sa Tugigaraw si Lino. Nung puntong yon ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Edward na mahanap ang kanyang kapatid. Unti-unti ay tumigil na lang din siya sa paghahanap. Ang sabi ni Edward ay hahayaan na lang daw niya si Lino sa kung anuman ang plano niya sa sarili niya. Kung ayaw niyang magpakita ay irespeto na lamang daw niya yon. Malaki naman daw ang tiwala niya sa kapatid niya na hindi niya ipapahamak ang kanyang sarili. Umaasa siya na kapag okay na ang lahat ay babalik din ito. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang kadali para sa kuya ni Lino na tanggapin ang lahat samantalang ako ay araw-araw na nag-aalala para sa kapatid niya. Kung si Edward ay nag-give up kaagad, ako naman ay hindi sumuko sa paghahanap kay Lino. Lagi ako nag-check ng phone at update sa Facebook sa pagbabaka sakaling may balita na tungkol sa kanya. Naisip ko na kailangan lang siguro niya ng oras para hanapin ang sarili niya. Hinintay ko siya pero ang paghihintay na yon ay hindi ko inaasahang mauuwi lang pala sa wala, Papa Dudut. Mabilis na dumaan ng ilang buwan, walang Lino na nagparamdam. Walang Lino na bumalik. Maging ang mga otoridad ay tumigil na rin sa paghahanap sa kanya. Para bang ang lahat ng tao sa paligid ay sinukuha na si Lino. At ako na lang noon ang nananatiling concern kung nasa maayos na kalagayan pa ba siya. Pero katulad ng iba ay wala na rin akong ibang maisip pa na pwedeng gawin kung hindi ang maghintay.
Maghintay na magparamdam siya sa akin. Maghintay na mag-message sa akin sa Facebook at sabihing nakita nila si Lino. Maghintay sa kanyang pagbabalik. Gabi-gabi ay binabalikan ko ang mga naging pag-uusap namin sa chat. Nagbabaka sakali ako na baka may napag-usapan kaming lugar doon na magsilbing clue kung nasaan siya noong time na yon, Papa Dudut. Mabilis na natabunan ng issue ng pagkawala ni Lino hanggang sa unti-unti na lamang na mag-move on ang mga tao mula sa kanya. Masakit para sa akin na ganon na lamang siya kinalimutan ng mga taong malalapit sa kanya. Pero naiintindihan ko rin naman sila dahil alam kong bawat isa sa amin ay may sariling buhay na kailangang ipagpatuloy. Sa totoo lang ay medyo nagtatampo nga ako noon kay Lino dahil hindi man lang niya naisip na magpaalam. Pakiramdam ko ay parang wala lang ako sa kanya. Hindi niya naisip na maaari akong mag-alala kapag bigla na lamang siyang nawala. Parang binaliwala na lamang niya ako pati na rin ang mga pinagsamahan naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na maging ako ay tinanggap na lamang din na hindi na babalik si Lino. Georgette! Halika rito! Sandali, nandyan na. Wala bang nakaupo rito? Wala. Halika, umupo ka na dyan. Ngayon ka lang magbe-break? Patapos na ang recess Tinapos ko yung report ko. Hinahanap na ni principal Anong report? Tungkol sa pinuntahan kong seminar nung weekend. Yung tungkol sa paggawa ng storybook? Oo, ako yata yung ilalaban niya sa storybook writing competition Ay, Shala, writer ka na pala ngayon? Wala namang ibang choice. Busy naman kayo lahat para sa intrams, kaya ako yung pinili niya. Pero last week pa yung seminar na pinuntahan mo, di ba? Bakit ngayon ka lang gumawa ng report? Nalimutan ko, nasa iba yung focus Alam mo, nakakaapekto na talaga sa trabaho mo yung pag-iisip kay Lino, ha? Masama bang mag-alala sa kanya? Kaibigan mo rin siya. Hindi ka ba nag-aalala? Nung una, nag-aalala ako. Pero matanda na yun Alam na niya yung ginagawa niya. Kung ayaw niya magpakita, tanggapin na lang natin. Nang ganun na lang? Bakit ba sobra-sobrang pag-aalala mo kay Lino? Hindi ka naman niya jowa para maging ganyang kalaki ang concern mo sa kanya. Oo nga, hindi niya ako girlfriend. Pero kaibigan ko siya. Tsaka kahit papano may pinagsamahan na kaming dalawa. Hindi mo na maaalis yung pagiging concern ko sa kanya. Ang tanong, concerned ba siya sa'yo? Hindi ka nga niya maisip na kumustahin Hindi ka man lang niya magawang balitaan kung anong ginagawa niya ngayon. O, di ba? Nandito ka, nag-aalala sa kanya. Pero siya, kung nasaan man siya, nandun na siya, nagsisimula ng bagong buhay. Alam mo ko ako sa'yo, gawin mo na rin yung ginagawa ni Lino. Aalis din ako. Hindi, luka-luka ka. Magsimula ka na rin sa buhay mo na wala siya. Parang ang hirap namang gawin yan. Ay nako, nagawa nga ni Lino ng walang kahirap-hirap Bakit hindi mo kaya? Ay, ang hirap isipin na hanggang doon na lang yung pagsasama namin. Okay na kami Nagpaplano na kaming magkabalikan, tapos ganun yung nangyari. Ganyan talaga ang buhay. Parang teleserye, puno ng plot twist. Dapat lagi kang handa. Yun nga ang problema. Hindi ako handa. Ay nako Georgette, sinasabi ko sa'yo mag-move on ka na kay Lino. Wala kang mapapala sa kakahintay sa kanya. Tatanda kang dalaga niya, sige ka. Grabe ka naman. Anong grabe dun? Kalahating taon na simula nung nawala si Lino. Walang paramdam yung tao sa'yo. Dun pa lang, dapat alam mo na wala na siyang pake sa'yo. Sorry kung medyo masakit tong mga sinasabi ko. Pero yun kasi yung totoo Kailangan mo na siyang kalimutan. Ay, sige, susubukan ko. Oy, wag mong subukan. Gawin mo. Oo na, gagawin ko na. Yan, dapat ganyan. Para hindi ka nalilate sa pagpasa ng mga report mo. Sarili mo naman ang isipin mo ngayon. Opo, madam, masusunod po. O siya, sige na. Mauna na ako sa'yo Aayusin ko pa yung mga gamit para sa klase ko. Magga-gardening kami mamaya. O sige, susunod na rin ako pagkatapos kong magmerienda. Oy basta yung sinabi ko sa'yo. Oo na.
Kulit nito. Buwan ang lumipas. Naubos na rin ang pag-asang pinangahawakan ko. Bawat buwang dumadaan ay unti-unti ring nawala sa isipan ko si Lino Papadudut. Siguro ay ganon talaga kapag wala na ang tao sa buhay mo. Makakalimutan at makakalimutan mo rin sila. Hanggang sa 1 taon ang lumipas simula nang nawala si Lino, tuluyan ko nang tinanggap na hindi na siya babalik. Na hindi na ako parte ng kanyang buhay. Inisip ko na lamang noon na kung nasaan man si Lino noong time na yon, ay sana'y masaya na siya at nasa maayos siyang kalagayan. Ganun man ang nangyari ay nagpatuloy sa pag-ikot ang mundo. Nagpatuloy ako sa sarili kong buhay. Mula sa pagiging grade 2 teacher ay tumaas ang ranggo ko at nailipat ako sa pagtuturo ng grade 6. Nagkaroon ako ng mga bagong goal sa buhay ko. Nakakilala ako ng mga bagong kaibigan at nagkaroon ng mga bagong karanasan. Kahit papaano ay naging instrumento ang pakikipag-ugnayan ko sa mga pupils ko para makalimot sa nakaraan. Sila ang pumawi sa pagkalumbay ko. Unti-unti ay nagawa ko ring umusad sa buhay kahit wala na si Lino sa tabi ko. Hindi rin naman nagtagal, isang bagong kaibigan din ang pumasok sa buhay ko. Siya po si Billy na isa sa mga kaibigan ni Lino na minsan ko na rin pong nakasama noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa. Aksidente kaming nagkatagpo noon sa isang coffee shop matapos ang mahabang panahong walang komunikasyon. Georgette? Uy, ikaw nga! Kamusta ka na? Billy, hindi mo na ako naalala? Yes, Billy. Iba kasi yung tawag sa'yo ni Lino eh. Oo, B-boy tawag nila sa akin, short for Billy Boy. Pero Billy na lang itawag mo sa akin. May kasama ka ba? Pwede bang umupo? Oh sure, maupo ka. Wala akong kasama. Salamat. So, bakit ka naman mag-isa rito? Nagpapahangin lang. Walang klase kaya naisip kong lumabas naman. I see. Nakakatampo Hindi mo na pala ako maalala. Ilang beses na tayo nagkasama noon nila Lino. Naalala kita pero sa mukha lang. Sorry, nalimutan ko yung pangalan mo. Makakalimutin na ako Dami kasing kaibigan ni Lino. Actually, hindi ko na rin maalala yung mga pangalan ng iba. Okay lang. Tagal na nating di nagkita. Ano nang balita sa'yo? Okay lang naman ako. Nakakasurvive naman sa hamon ng buhay kahit papano. Mabuti naman. Si Lino, may update ka na ba sa kanya? Wala pa hanggang ngayon. Hindi pa rin siya nagpaparamdam. Sus, yung taong yun talaga. Huwag ka mag-alala. Babalik din yun one of these days. Sana nga. Teacher ka pa rin ba dun sa public school na nabanggit mo dati? Oo, dun pa rin ako. Nakakatuwa naman. Bakit mo naman naisipang maging teacher? Hirap ng trabaho na yan Retired teacher din kasi yung nanay ko. Isa siya sa mga inspirasyon ko sa buhay. Hangang-hanga nga ako sa kanya Teacher ko rin kasi siya ng grade 5 ako. The way na magturo siya, sobrang na-impress ako. Kaya naisip ko na balang araw, magiging teacher din ako. Kaya pala, nasa dugo nyo rin pala. Oo, at saka napaka-fulfilling kayang maging teacher. Oo, mahirap siya. Pero yung paghihirap na yon tsaka pagod, magiging worth it kapag nakita mo na yung mga batang natuturuan mo na successful na ngayon. Isa yun sa mga bagay na hindi na mawawala sa buhay ng isang teacher. Maging parte sa buhay ng bawat batang nangangarap. Ang lalim naman ng pinanghuhugutan mo. Nahiya tuloy yung trabaho ko. Ano nga pala ulit yung work mo? Ako ang nagmamanage sa family business namin. Oo, yung lumber something? Oo, producer kami ng mga tabla na ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay. Ang galing! Pangarap ko rin yan yung mag-business. Talaga? Anong business naman ang gusto mong gawin? Kahit ano. Yung magtatagal, kahit ilang henerasyon na ang lumipas. Gusto ko kasi na balang araw, may maipapamana rin ako sa mga anak ko. Sure naman ako na matutupad mo rin yan balang araw. Nasa sa atin lang din kasi kung paano natin bubuuin yung future ng mga susunod sa bloodline natin. Kaya mabuti na hanggat maaga pa, pinag-iisipan mo na yung mga ganyang bagay. Sabi nga ng kaibigan ko, maraming plot twist ang buhay, kaya dapat talaga paghandaan. Uy, magandang quote yan
Pwedeng ilagay sa sticker. Totoo din naman kasi. Minsan bigla-bigla na lang tayong babagsakan ng kung ano-anong pagsubok sa buhay. Mahirap kung mag-isa ka lang nahaharap sa mga problemang yun. Pero di ba sabi nga nila, wala namang problemang ibibigay sa atin na hindi natin kayang lampasan? Oo, tama. Nalalampasan naman natin yung mga problemang yun. Pero minsan, marami tayong naisasakripisyo. Wala eh. Hindi ka magkakaroon ng progress sa buhay kung wala kang sacrifices na gagawin. Nakakalungkot pero totoo yan. Anyway, mauna na ako sa'yo Dumaan lang talaga ako rito para bumili ng kape. O sige. Nice to see you again. Chat-chat na lang? Oo, mag-iingat ka. Malawak ang circle of friends ni Lino. Hindi mabilang sa mga daliri ng kamay ang dami ng kaibigan nito noon. Ang ilan sa kanila ay nakilala ko noong naging boyfriend ko si Lino. Pero simula nung nawala si Lino ay nagkaroon na rin ako ng falling apart mula sa kanila. Nawala na ako ng komunikasyon at update mula sa mga buhay nila dahil si Lino lang din naman kasi ang naging tulay para maging kaibigan ko rin sila. Kaya naman laking tuwa ni Billy noong nakita niya ako matapos ang mahabang panahon. Papadudod si Billy yung tipo ng tao na akalain mong suplado. Masungit at mayabang kapag una mo siyang nakita. Pagkakita mo pa lamang kasi sa kanya ay parang lagi siyang mapapaaway dahil na rin sa mga tattoo nito sa katawan. Hindi naman po sa nagiging stereotype ako pero tad-tad kasi ng tattoo ang buong katawan ni Billy. May arm sleeve tattoo siya sa kanang braso niya na inspired sa mga tribal tattoos. Sa kaliwa naman ay may malaking mukha ng anghel na nakatatak sa biceps nito. Sumisilip din ang eagle wings tattoo nito sa kanyang likuran. Meron din siyang landscape tattoo sa magkaparehong binti nito. Pero ang pinaka-extreme na siguro ay ang hugis espada na tattoo nito sa kanang pisngi niya sa tabi ng kanyang tenga. Sa kabila ng maangas nitong itsura ay malambot ang puso ni Billy. Yun ang una kong napansin noong nakilala ko siya. Mababaw lang ang luha nito at mahilig siya sa aso at takot sa mga ipis. Kung gaano katapang ang itsura niya ay ganoon naman siya kabilis matakot sa maliliit na bagay. Nagulat na lamang ako na pagkatapos naming mag-meet sa coffee shop noong araw na yon, ay bigla akong nakatanggap ng message mula sa kanya. Simula pa lang ay alam ko ang motibo ni Billy kung bakit siya nakikipagkaibigan sa akin. Noong panahon kasama ko pa kasi si Lino, magkakilala lamang kami by name at by face pero hindi kami masyadong close noon. May mga ilan encounter na rin naman kami pero hindi ko maituturing na magkaibigan talaga kami noong time na yon. More on acquaintance lang kami dahil magkaibigan sila ni Lino. Hindi naman itinago ni Billy ang totoo niyang hangarin. Gusto raw niya akong kaibiganin at kung maaari ay ligawan kapag nagkataon. Unti-unti ang mga friendly chats niya sa akin ay nahaluan ng romantic gestures. Wala naman daw sigurong masama kung ligawan niya ako dahil matagal naman na raw kaming hiwalay ni Lino. Isa pa'y wala na si Lino kaya safe na sigurong sabihin na wala na siyang planong bumalik pa sa buhay ko. Masakit man pakinggan pero may punto siya sa mga sinabi niyang yon. Ganon pa man, inamin ko kay Billy na hindi pa ako tumatanggap ng manliligaw noon. Hindi ko rin alam kung bakit, siguro ay dahil may parte pa ng puso ko ang patuloy na naghihintay sa pagbabalik ni Lino. Nangako kasi ako noon na hihintayin ko siya at susubukan kong gawin yon. Naikwento ko kay Tati ang biglang pagdating ni Billy sa buhay ko. Meron na? May nanliligaw na sa'yo? Oo, si Billy. Kaibigan din ni Lino. OMG! Totoo? Kaibigan ni Lino yung nanliligaw sa'yo? Oo. Bakit naman ganyan yung reaksyon mo? Wala naman. Alam mo, sikat ka talaga sa mga yayamaning boys, no? Nagkataon din lang naman siguro yun. Siyempre, ang daming kaibigan ni Lino. Hindi naman imposible na may isang magkagusto sa akin. Pretty kaya tong best friend mo.
Sa bagay, totoo din naman. Pambato naman talaga yung ganda mo. Pero hindi ba parang weird yun? Kaibigan ng ex mo yung nanliligaw sa'yo? Hindi ba parang may bro code eme-eme sila na bawal ligawan yung mga ex ng tropa? Malay ko, hindi naman ako lalaki eh. Hindi, meron din ganun sa ating mga babae, di ba? Off limits ang ex ng kaibigan. Wala naman sigurong masama doon. Ex naman eh, hindi naman inagaw. Pero weird pa rin. Para sa akin lang naman yun ha. So ano ba? Describe mo naman sa akin kung anong itsura ng Billy na to. Nakita ko na ba siya? Hindi ko lang sure kung nagkita na kayo. Basta tad-tad ng tattoo yung katawan niya. Parang may na-meet na ako before na ganyan. Pero hindi ko na maalala yung mukha eh. Cute ba? Cute din naman. Medyo nakakatakot nga lang yung mga tattoo niya sa katawan. Baka mamaya adik pala yan ha? Oy hindi masyado ka namang judgmental. Porke may tattoo, adik agad. Eh sabi mo kasi nakakatakot. Yung tattoo lang pero hindi yung tao. Ang bait kaya ni Billy. Magalang siyang tao, mapagkumbaba, walang ere sa katawan at saka sweet. Bet mo? May itsura siya, maganda yung personality niya. Pero to be honest, hindi ko siya nakikita bilang boyfriend eh. Talaga? Bakit naman? Hindi ko alam kung bakit. Alam ko kung bakit. Bakit? Eh kasi, si Lino pa yung laman ng puso mo. Tama? Tama ako no? Syempre tama ako. Ano sinasabi mo dyan? Nananahimik na yung tao, dinadamay mo pa rito. Aminin mo na. Alam ko naman na hindi ka pa nakaka-move on kay Lino. Hindi rin naman kasi ganun kadaling bumitaw. Alam mo, kung ako sa'yo, pagbigyan mo na yung si Billy. Hindi ka talaga makakabitaw mula sa taong minahal mo kung patuloy ka pa rin kumakapit sa alaala niya. Palayain mo na si Lino at si Billy ang papasukin mo dyan sa puso mo. Tutal, base naman sa mga sinasabi mo mukhang mabuting tao naman si Billy. Hindi talaga. Malabong maging kami ni Billy. Naku, huwag ka magsalita ng tapos. Hindi mo alam ang ikot ng mundo. Malay mo bukas, mahal mo na pala yung tao. Hindi naman ganun kadaling umibig eh. Mahirap talaga kasi hindi ka willing mag-take ng risk. Bigyan mo siya ng chance. Sure akong ikaw pa ang mas mahuhulog doon, panigurado. Naku, hindi mangyayari yun. Hindi. Anong gagawin mo sa tao? Pagtatabuyan mo. Teka nga, nasabi mo na ba sa kanya na hindi mo siya gusto? Inamin ko naman agad sa kanya nung umamin siya na may gusto siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako ready na pumasok sa relasyon ngayon. Anong sabi niya? Okay lang daw. Basta tanggapin ko lang daw siya bilang kaibigan. Siya nang bahala sa iba. Ano ibig sabihin nun na siyang bahala sa iba? Ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, baka manliligaw pa rin siya siguro kahit na sinabi kong ayoko pa. Yan ang gusto ko, hindi kagad nagpapatalo. Hindi rin. Alam mo minsan, kailangan nating sukuan agad yung laban na sa simula pa lang alam na nating matatalo tayo para sa ganun, hindi tayo masyadong masaktan. Sus! Sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi mo nga masukusukuan yung taong matagal ka nang kinalimutan eh. Aray naman! O ano, na-back to you ka no? Practice what you preach kasi. Kahit na hindi pa ako ready ay hindi agad sumuko sa akin si Billy. Naging magkaibigan kami pansamantala pero nagpatuloy pa rin ang pagpapa-impress niya sa akin. Humingi siya ng chance na bigyan ko siya ng oras para ipakilala ang sarili niya sa akin. At ibinigay ko naman sa kanya yon, Papa Dudut. Katulad ni Lino ay mula sa may kayang pamilya si Billy. May sarili siyang lumber business na namanan niya mula sa kanyang mga magulang. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid at nakapagtapos sa isang kilalang university. Nanligaw sa akin si Billy hanggang sa nasanay na lamang din ako sa presensya niya at naging komportable na rin ako sa kanya. Aaminin ko na noong una ay hindi ko naman talaga nakitaan si Billy ng kung anuman para magustuhan ko siya. Pero sa pagtagal ng pagkakaibigan naming dalawa, noong nakabuo na kami ng connection at nakagawa ng ilang memories, ay dahan-dahan ding gumaan ang loob ko para sa kanya. Soft-spoken si Billy. Nakakatuwa nga kasi hindi akma sa itsura niya ang pag-uugali niya.
Masyadong strong ang features nito sa mukha niya kumpara sa personality niya. Malapad ang kanyang panga, mataas ang cheekbones at sa singkit niyang mga mata ay makapal ang kanyang kilay. Kung gaano katapang ang facial features niya ay gano'n namang kalambot ang puso niya sa lahat ng bagay. At yon ang mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Ayos dito talaga tayo sa likod ng pickup mo? Oo, astig di ba? Imbis na mag-date tayo sa mga restaurant, dito na lang tayo sa likod ng sasakyan ko. Hindi ba mas romantic yon? Sa bagay, mas intimate nga naman to kasi tayong dalawa lang ang magkasama. Tahimik, walang ibang tao, walang sagabal. May chance pa tayong pumili ng lugar. Oo nga. In fairness, maganda tong place na napili mo Malayo sa light pollution. Malaya nating mapagmamastan yung mga bituin sa langit. Lagi kong nalalampasan tong lugar na to tuwing umuwi ako sa Laguna para bisitahin yung lola ko. Konti na lang dumadaan na sasakyan dito kapag ganitong oras, kaya tahimik talaga. Salamat Naisip mo akong imbitahan sa ganitong klaseng date. Ganitong klase ng night out ang hinahanap ko. Yung nakakapagbigay ng peace of mind, walang ingay, walang sagabal. Sabi mo kasi kahit saan Nung nagtanong ako kung saan mo gusto mag-date, ang sagot mo kahit saan. Kaya dito kita dinala. At magandang desisyon naman yung naisip mo. Kakaiba, memorable. Hindi mo naman siguro ako mamurderin dito, no? Joke lang. Ang babaeng tulad mo hindi dapat sinasaktan. Dapat minamahal. Sus, ang corny mo. Hindi bagay sa mga tattoo mo magbigay ng cheesy na linyahan. Hindi ba? Hindi. Speaking of tattoo, alin dyan yung pinakauna mong pinagawa? Unang tattoo ko? Itong nasa braso ko. Angel tattoo. Bakit naman angel? Religious ka? Hindi naman. Wala lang. Walang rason. Nagandahan lang ako. At bakit mo naman naisip magpa-tattoo in the first place? Nung bata kasi ako, medyo rebellious din ako. Kaya nga kami naging tropa ni Lino Kasi pareho kaming pasaway nung kabataan namin. Tapos bilang pagre-rebelde, ang unang naisip kong gawin, magpalagay ng tattoo. Kasama ko si Lino nung nagpalagay ako nito. Talaga? Oo, pati siya kaya nagpatattoo rin. Hindi nga. Wala naman akong nakitang tattoo sa katawan niya. Meron sa likod ng kaliwang tenga niya. Oh, anong klaseng tattoo yun? Minimalist lang. Sa pagkakatanda ko, maliit na eroplanong papel yun Freedom? Freedom? Anong freedom? Freedom ang meaning ng eroplanong papel. Nire-represent noon yung kagustuhan ng tao na maging malaya. Oh, parang ako rin. May freedom tattoo rin ako Talaga? Saan naman? Dito sa likod ko, yung malaking wings ng agila. Yan ba yung sumisilip dyan sa likod mo? Oo, yun nga. Pang-4 o pang-5 ko sigurong tattoo to. Di ko na maalala Sobrang dami. Paano naman kasi dumami yan? Nung una, sign lang sana yun ng pagre-rebelde ko. Pero pagtagal, nagustuhan ko rin yung art ng pagtattoo Sabi nila paraan yun para ma-express ng isang tao yung feelings na hindi nila mailabas sa publiko. So meaning, madami ka palang bagay na gustong i-express? Kasi halos maubos na yung balat mo sa dami ng tattoo mo Oo, gano'n na nga. Noon kasi hindi ko maipakita sa mga tao kung ano yung totoong nararamdaman ko. Hindi ko alam, medyo mahiyain ako Pero nung tumanda ako, na-realize ko na wala naman pala akong dapat ikahiya. Ngayon tumigil na rin ako sa pagpapatattoo kasi kaya ko naman nang i-express yung feelings ko. Tulad ngayon, yung paghanga ko sa'yo, yung pagkagusto ko sa'yo, nasasabi ko na ng buo. Good for you. Maganda yan kasi kapag malaya mong na-express yung feelings mo, hindi ka mapapaikot ng mga tao sa paligid mo. Ang tanong, ganon ka rin ba? Nasasabi mo ba sa mga tao kung ano yung totoong nararamdaman ng puso mo? Minsan oo, minsan hindi. Depende sa taong kasama ko. Ako, anong masasabi ng puso mo tungkol sa akin? Ikaw? Masaya kang kasama, Billy. Actually, lagi kong nilulook forward yung mga araw na magkasama tayo. Aaminin ko, nung una, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka na rin ng puwang dito sa puso ko. Ibig mo bang sabihin? Oo, tama yung iniisip mo. May feelings na rin ako para sa'yo. Sa totoo lang, pwede ka na rin tumigil sa panliligaw sa akin kasi sinasagot na kita. Talaga? Oras na rin naman na para bumitaw ako sa nakaraan ko. Ready na akong magmahal ulit.
Papadudot, pinatunayan sa akin ni Billy na tama nga ang naging desisyon kong sagutin ko siya. Lagi akong nakakaramdam ng comfort kapag kasama ko siya. Siya na ang nagsisilbing safe space ko sa araw-araw. Siya ang naging source of strength ko kapag dinadalaw ako ng mga pagsubok sa buhay ko. Sinisigurado niyang bawat araw na magkasama kaming dalawa bilang magkasintahan ay nagiging memorable. At yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Lagi siyang may bagong handog para sa akin. For the next 8 months ay naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Billy. Sa katunayan ay nahigitan pa nga niya ang standard na isinet ni Lino. Never kong naramdaman na magkaiba ang estado namin sa buhay. May pagkakataon nga na tuwing nalilipasan kami ng gutom ay kung saan-saan na lamang kami kumakain, mapakarinderya man yan o mamahaling restaurant. Walang kaso sa kanya kahit nasa karinderya pa kami kumain, kahit na hindi naman talaga siya kumakain sa mga ganong klase ng kainan. Ganon siya karespeto sa bawat desisyon ko. Lagi niyang binibigyan ng importansya ang pagiging equal namin sa relasyon, Papa Dudut. Papa Dudut, tuluyan na ngang nawala sa isip ko si Lino noong mga panahong yon. Masaya na ako noon sa piling ni Billy, secured na ako na kasama siya. Wala na ako ibang mahihiling pa dahil lahat ng inaasahan at maging mga hindi ko inaasahan ay naibibigay sa akin ni Billy noon. Nasa punto na nga kami ng relasyon namin na ready na akong mag-settle down. Hindi na rin kasi ako bumabata pa at alam naman nating kaming mga babae ay limited lang ang oras namin, lalo na kung gusto naming magkaanak. Kaya naman noong sumapit na sa 1 taon ng relasyon namin ni Billy ay nagsisimula na naming pag-usapan ang tungkol sa kasal. Pakiramdam ko noon ay siya na talaga ang para sa akin. Napakarami ko na ngang plano noon para sa future naming dalawa. Kapag nag-uusap kami ni Billy tungkol sa buhay-buhay, paminsan-minsan, ay isinisingit ko ang tungkol sa pagpapakasal. Hindi ko man directly sinasabi ay para bang nagpaparamdam na ako sa kanya tungkol sa kagustuhan kong ikasal. May times nga noon na kapag may mga sikat na taong ikinakasal o kaya ay mga kakilala naming nagpapakasal, ay lagi ko itong ibinabalita kay Billy. Umaasa kasi akong makaramdam din siya na ready na ako. Kaso nga lang ay hindi makuha-kuha ni Billy ang gusto kong ipahiwatig. Noong nag-celebrate nga kami ng Valentine's Day ay biniro ko siya. Nakala ko ay sing-sing na ang ibibigay niyang regalo sa akin. Ganon pa man, kahit anong biro at pasaring ang gawin ko, mukhang wala pa talaga noong plano si Billy na pakasalan ako. Georgette, halika na, umuwi na tayo. Saglit lang, heto na. Liligpit ko lang to mga to. Ano ba yan? Yung activity ng mga bata bukas. O ayan, tara na. Gusto ko nang umuwi para maipahinga ko na tong mga paa ko. Nakakapagod tumayo buong araw. Sinabi mo pa. Pero gusto mo bang sumaglit muna tayo sa labas? Libre ko. Sa susunod na lang. Pagod talaga tong katawan ko eh. Sayang naman. Gusto ko pa naman sanang mag-celebrate. Mag-celebrate ng ano? May babalita ako sa'yo. Wala pang ibang nakakaalam nito maliban sa asawa ko. Ikaw pa lang ang una. Ano yun? Malapit ka na maging ninang! Oh my gosh, buntis ka? Buntis ka ba? Yun ba yung ibig mong sabihin? Oo, 4 weeks! Namiss ko yung period ko tapos sinubukan ko mag-pregnancy test at ayun, confirmed! Magkakaroon na ako ng baby! Oh, totoo ba? Congratulations! Excited na ako makakita ng mini tati. Ay, wag lang sana magmana sa ugali ko kasi paniguradong sasakit ang ulo ko nun. Hala, nakakatuwa naman. Bigla ko tuloy na-realize na matanda na nga talaga tayo. Nagkakaanak na kayong mga kaibigan ko. True! Kaya ikaw, galaw-galaw, baka malipasan ka dyan. Heto na nga eh. Kinakarir ko na nga tong love life ko para naman makahabol ako sa inyo. May nagpaparamdam na ba? Nakakarinig ka na ba ng wedding bells? Wala nga eh.
Ako yung nagpaparamdam pero parang bingi yung boyfriend ko, walang naririnig. Paano ba kasi yung pagpaparamdam na ginagawa mo? Hindi ko naman diretsang sinasabi na gusto ko na magpakasal. Pero lagi kong ino-open sa kanya yung topic ng pagpapakasal. Na-share ko na nga sa kanya yung dream wedding ko Kung sino yung gusto kong mga nasa entourage, kung ano yung kulay ng damit na mga dadalo at kung ano pa. Tapos, ano naman ang reaksyon niya? Nakikiplano din naman siya. Nagsishare din siya ng mga gusto niyang gawin sa kasal. Yun naman pala Pero wala naman kasing nangyayari. Wala namang singsing. Wala pang pagluhod na nagaganap. Mas maganda siguro kung tapatin mo na siya. Sabihin mo sa kanya na gusto mo na magpakasal. Ganon kasi yung mga lalaki Hirap silang makagets ng context clues. Kailangan diretsahan. Ganon kasimple ang pag-iisip ng mga lalaki. Ayaw nila yung mga nanghuhula sila. Ang pangit naman kasi kung ako magsasabi nun. Tsaka alam mo, feeling ko, gets niya naman yung gusto kong palabasin Ayaw niya lang kagatin. Huwag mo na lang kasi munang pangunahan. Malay mo, nag-ready na pala siya. Mas maganda yung wala kang ine-expect. Mas masaya yun. Sure naman ako na pakakasalan ka ni Billy Alam kong mahal ka nun. Pero kailan? Kapag menopause na ako? Gaga, 45 pataas ang menopausal stage ng babae. 31 ka pa lang yan ang kagad ang iniisip mo. Hindi naman siguro ganun katagal bago mag-propose si Billy. Ay, sana nga. Huwag mo na nga isipin yan. Masyado ka kasing overthinker Alam mo, halika na. Samahan mo na ako mag-milk tea at kwek-kwek. Libre ko! Ay, sige na nga. Tara na. Pero kwek-kwek lang. O di sige, shawarma kung gusto mo. Ayan, mas gusto ko yan. Gusto ko shawarma rice Oo na, halika na. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero lumipas pa ang ilang buwan, walang singsing na dumating, Papa Dudut. Hindi ko nga alam kung bakit noong panahong yon ay para bang nagmamadali akong ikasal. Siguro ganon ko talaga kamahal si Billy dati. Sa kabila ng kawalang interest ni Billy sa usapang kasal ay nanatili namang maayos ang relasyon naming dalawa. Kahit na mahigit 1 taon na kaming magkasama ay wala pa ring nagbabago. Parang nasa ligawan stage pa rin kami na sobrang sweet na sweet sa isa't isa. Nanatili ang pagiging caring ni Billy sa akin at dahil hindi ko naman siya mapilit na pakasalan, ako ay naghintay na lamang kung kailan siya magiging ready. Hindi rin naman pwedeng ipilit ang isang bagay lalo na kung hindi pa handa ang isang tao. Naisip ko rin na mas maganda na maging surprise ang gagawin niyang proposal sa akin. Umasa na lamang ako na baka sa araw na hindi ko inaasahan ay doon siya mag-propose, Papa Dudut. Ang ginawa ko na lang ay naging maayos at supportive na girlfriend ako para kay Billy. Hanggang sa kalagitnaan ng masayang pagsasama namin ni Billy ay isang hindi inaasahang balitang natanggap namin. Naghahanda na ako noon para sa pagpasok ko sa school nung nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ni Lino na si Edward. Kinabahan ako dahil matagal na kaming hindi nakapag-usap ni Edward at ang tawag niyang yon ay maaaring isa lang ang ibig sabihin. Maaaring nagbalik na si Lino. Hello? O Edward, napatawag ka. Good morning. Pasensya ka na kung bigla ako napatawag Walang problema. Anong meron? Sa'yo ang anong meron. Ang tagal na niyang paus mo Nung huli tayo magkausap, paus ka. Hanggang ngayon, paus ka pa rin. Ay, naiinip na nga ako Sobrang tagal na nito. Gusto ko nang bumalik sa normal yung boses ko. Pero tuloy-tuloy naman yung pagpapacheck up ko. Binago na rin kahit papano yung lifestyle ko. Iniiwasan ko na rin ma-stress para di na ma-trigger allergy ko. Tsaka para di na rin ako magkasakit. Alam mo, maganda yan. Makakatulong talaga sa overall well-being ang lifestyle change. Ay, sandali. Nasaan ka ngayon? Nandito sa bahay, naghahanda na para sa school. Bakit? May ibabalita kasi ako sa'yo Magandang balita. Tungkol ba to kay Lino? Oo, bumalik na si Lino. Nandito na siya. Talaga? Kailan pa? Nag-message siya sa akin kagabi. Sabi niya on the way na daw siya pabalik ng Maynila.
Kasusundo ko lang sa kanya kanina madaling araw. Pero saan daw siya galing? Saan siya nagtago nito mga nakaraang taon? Sa Tugigaraw. Tugigaraw? Di ba nang galing ka na doon noon? Sabi mo wala siya doon. Ang totoo niyan, nung nagpunta ako sa probinsya namin, nakita ko talaga siya ron. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hiniling kasi ni Lino na wag ko na munang ipagsabi sa iba eh. Pati na rin sa'yo. Ayaw daw niya na may makaalam ng kinaroroonan niya. Gusto niya munang malayo sa mga taong kakilala niya. Kaya pala, sabi na eh. Hindi ka basta-basta titigil na lang sa paghahanap sa kapatid mo ng gano'n na lang. Yun pala, alam mo na kung nasaan siya. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Medyo selfish kayo pareho sa part na yun. Pinag-alala niyo ako ng mahabang panahon, alam mo ba yun? Alam ko kung paano ka nag-alala para sa kapatid ko. Gustong gusto ko na nga sanang sabihin sa'yo yung totoo kaso naisip ko, wala naman ako sa lugar para pangunahan yung kapatid ko sa mga desisyon niya sa buhay. Siguro mas mabuti kung siya na lang ang kausapin mo tungkol dyan. Hayaan mo na nga yun. Ang mahalaga, nakabalik na siya. Gusto ka raw niya makita agad kung sakaling may time ka. Nasaan ba siya ngayon? Nagpapahinga pa siya. Napagod siya sa biyahe. O sige, susubukan naming pumunta dyan sa inyo mamaya pagkatapos ng klase ko. Okay, sige. Okay, bye-bye. Bye. Georgette, ready ka na ba? Sandali lang. Billy, sandali, hindi pa ako nakapagbihes. Pumasok ka muna. Okay, sige. Aantayin na lang kita para maihatid kita sa school. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Tapos na ako. Salamat. Magbibihis na sana ako, kaso biglang tumawag si Edward. Yung kapatid ni Lino? Bakit daw? May binalita siya sa akin. Hulaan mo kung ano? Ano? Bumalik na si Lino. Talaga? Kailan pa? Kakauwi lang daw niya kaninang madaling araw. Nandun siya sa bahay ng kuya niya ngayon. Wow! Bakit daw siya bumalik? Anong bakit? Wala namang ibang uuwian yun kundi dito lang din. Ganun ba? Mabuti naman na isipan niyang bumalik pa. Akala ko doon na siya tatanda kung nasaan man siya Kaya nga pero masaya ako na nakabalik na siya. Excited na akong makita siya. Gusto mo puntahan natin siya ngayon? Mamaya na lang, nagpapahinga pa raw siya Puntahan natin siya pagkatapos ng klase. Pwede rin, pero malalita ko ng pagsundo sa'yo kasi may delivery sa store mamaya. Kailangan ko i-check yon. Okay lang, imi-message na lang kita kapag tapos na ako sa school. May meeting din kasi kami after class Okay, sige. Oh wait lang, magbibihis na ako. Mabilis lang to. Take your time. Hindi ko alam kung anong klaseng emosyon ang naramdaman ko noong narinig ko ang balita. Pinaghalong saya, kaba, gulat at pagkalito ang naramdaman ng puso ko. Sa mahabang panahon ng pagkawala ni Lino, hindi ko inaasahan na babalik pa siya pero nagbalik siya, Papa Dudut. Pagkarinig ko pa lang sa pangalan niya ay parang tubig na muling dumaloy sa utak ko ang lahat ng memories naming dalawa ni Lino. Pumasok ako sa trabaho na ang buong isip ko ay na kay Lino. Inimagine ko kung may nagbago ba sa itsura niya. Kung kumusta na siya. Pagkatapos ng meeting namin ay sinundo ako ni Billy sa school at sabay kaming nagpunta sa bahay nila Edward kung saan ay pansamantalang nakikitira si Lino. Iba yung kaba ang naramdaman ko ng time na yon habang nasa biyahe. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lino matapos ang napakahabang panahon. Noong sa wakas ay nagkita na kami, nakahinga ko dahil kitang-kita sa kanyang mukha na maganda ang kinalabasan ng pagkawala nito. Agad niya akong niyakap ng napakahigpit. Makikita sa mga mata nito ang saya noong sa wakas ay nasilayan na niya ako. Masaya niyang ibinalita sa akin na nagbalik na siya. Na nagbago na siya at handa na siyang umibig muli. Nagpasalamat siya na nahintay ko raw siya. Pero sa likod ng magandang balita na dala nito ay sinalubong ko naman siya ng masamang balita. Ipinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko na hindi na pwedeng bumalik pa ako sa kanya dahil boyfriend ko na noon si Billy. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut.
Maraming salamat sa pakikinig at pagbabahagi ng story ko sa ating mga kabarangay. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. Mga kabarangay, maging maingat tayo sa oras at damdamin ng isang taong naghihintay para sa atin dahil may hangganan ang bawat pangunawa at pasensyang kayang ibigay ng isang tao. At kapag hindi natin ito binigyan ng importansya ay darating ang araw na mapagtatanto nating tayo man ay magbalik. Maaring huli ang lahat para sa inaasahan nating comeback. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.